Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titingnan natin kung ano ang mga unexpected opportunities na parating sa inyo starting April 20 hanggang the rest of 2024 dahil meron tayong Jupiter-Uranus conjunction. Ayan. So, mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign kasi mas accurate siya. Although, pwede rin naman tong mag-resonate sa inyong sun sign or moon sign. Pero kung hindi nyo pa alam kung ano ang inyong rising sign, meron tayong link sa description. Pwede nyo ilagay doon yung mga information ng inyong date of birth. And then, i-recalculate nyan yung inyong rising sign. So, kung kayo ay Pisces rising, this reading is for you. Pero kung hindi, hanapin nyo yung inyong rising sign, yung ascendant ninyo. Naka-upload naman na yan lahat ng sign dito sa ating YouTube channel. Okay, so ano nga ba tong unexpected opportunities na to? Meron kasi tayong conjunction ng Jupiter-Uranus ngayong April 20, moving forward. Jupiter is the planet of expansion, good luck, abundance, opportunities, growth, conjunction sa Uranus. So, kumbaga, they are empowering each other, nagtutulungan sila para makapag-create ng positive energies. So, Uranus is the planet of unexpected things, breakthroughs, innovation, anything na surprising. Okay, so yung iba, this is unexpected opportunity, unexpected growth sa area of your life. So, alalahanan niyo yung taong 2011. Ano ba yung mga magagandang nangyari sa inyo nung taong 2011? Kasi maaring mangyari ulit yan ngayong 2024 sa ibang pamamaraan. For example, ako, nung 2011, maraming mga unexpected opportunities, blessings na dumating sa akin. Number one is merong unexpected pregnancy and natupad yung hiling ko na baby boy kasi meron na akong 2 girls nung time na yon. So, unexpected pregnancy and then unexpected na sasakyan. Merong nagregalo sa akin ng sasakyan. Up to the last minute, hindi ko alam na sasakyan pala yon. Tapos, dineliver lang sa bahay. So, talagang nagulat ako and sobrang nakaka-excite yung pangyayari na yon na may magre-regalo sa'yo ng sasakyan, 'di ba? Na wala kang ka-idea. So, that is really a blessing for me. And then, nung time rin na yon, nagpa-renovate kami ng bahay bago ako manganak. So, talagang 2011, hindi ko makakalimutan yung mga magagandang nangyari nung time na yon. So, ngayon, alalahanin nyo ay magagandang nangyari na yan kasi pwedeng maulit yan. So, for you, Pisces, this is going to happen in your 3rd house, which is about communication, social media. Marami to no? Pwedeng yung iba sa inyo mag-aaral. Meron kayong opportunity na makapag-aral, mag-explore pa ng knowledge ninyo. Kasi 3rd house is also about learning. Yung iba naman, mas lalong lalawak yung inyong network. So, if you are into social media, mas dadami yung followers mo, mas dadami yung subscribers mo, mas dadami yung viewers mo, mas maraming opportunities na darating sa'yo online. Anything na pwede mong pagkakitaan online. And some of you, maaring may mga unexpected na ganap na may kinalaman sa iyong kapatid. So, pwedeng unexpected magkakaroon ka ng kapatid or unexpected magre-reach out sa iyong kapatid mo, magkikita kayo ulit. Yung mga ganon, no? Yung iba naman, maaaring may mga unexpected new connections or friends, like meron kang magiging kaibigan na kapitbahay, na magiging mabuti sa'yo, ganyan. And then also, this is about writing, creative writing. So, maaring mas magiging creative ka in, writing, yung writing skills mo, pwede kang magsulat sa mga blogs, sa mga social media, vlogs, ganyan. Composition, pwede rin yan. Maaring you will compose poems, songs, ayan.
And itong si Mars, meron siyang sextile sa Jupiter at Uranus. So, ibig sabihin, mas lalo niyang pinapump up yan, no? Mas pinalalakas. Yung actions mo, makakatulong yan para mas mapaunlad mo pa yung iyong sarili. So, syempre, kung wala kang gagawin, sayang lang yung opportunity na to sa'yo. Dahil you're not taking action. Pero kung you are taking action, then definitely, yung blessings ay dadaloy sa'yo, no? Taurus is also about the energy of, kasi ang Jupiter and Uranus nasa Taurus siya, Taurus sign. So, Taurus energy, this is about focusing on your values, yung finances mo, yung sarili mo, no? Practicing self-love, self-care, taking care of yourself, your needs. This is also focusing on your money, no? So, maaring mas magiging conscious ka ngayon on how to make more money moving forward. May mga opportunities opening up for you. And also, mas madalas ka ngayon magta-travel. Local. Oo, local travel. So, kung nasang bansa ka, maaring madalas ka mag-travel sa iba't ibang lugar sa iyong bansang tinitirahan. Kung nasa Pilipinas ka, mas makakapag-travel ka. So, third house is also about transportation, communication. So, pwede rin magkaroon ka ng unexpected na sasakyan, no? Or unexpected na fame in social media. You have the Two of Cups. This may be a partnership related sa iyong business, collaboration, pwede ring romantic connection na, pwedeng matagal mo nang kakilala, matagal mo na rin kaibigan, pwedeng mag-evolve yung inyong relationship into something romantic. So, with the King of Pentacles, this is financial stability. Maaring meron kang unexpected yung business mo, lalago, no? Mag-grow siya, tapos makakaranas ka ng stability sa iyong finances through your hard work. So, hindi siya yung parang kahit wala kang effort na gagawin, biglang uunlad. So, it takes a lot of effort, pero at least, no, worth it yung iyong mga sacrifices. You have the Ace of Cups, Ace of Wands, maraming new beginnings sa inyo. Pisces rising. This can be a new exciting career, a new exciting job, na kung saan mas mamahalin mo, something that will bring joy into your life. Pwede ring merong bagong romantic relationship sa inyo. Unexpected. You have the Five of Wands. I also see you setting boundaries, no? Hindi mo na rin nahayaan na i-take advantage ka ng ibang tao. For you, you know your limitations. I think you're going to be more protective, no? Sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga values, sa iyong properties. You have Temperance, and then the Hermit. Yeah, I think also yung iba, kung gusto niyo ng katahimikan ng isip, peace of mind, ayan. Yung mas marami kayong pagkakataon na kayo lang, no? Kahit kayo lang, pero tahimik yung buhay ninyo. So, maaring yung iba sa inyo, pwede ring lilipat ng bahay, no? For some of you, or lilipat ng workplace na kung saan magkakaroon kayo ng peace of mind. Yeah, you have the Eight of Cups. Pwedeng meron kang paglalakbay na gagawin. Ito yung mga pwedeng noong una natatakot ka na gawin kasi akala mo hindi mo kaya. Yung tipong mga long drive. Yung tipong from Manila to Bicol, ganyan. So, maglalakas ka na ng loob na gawin yan. And then, you also have the Nine of Pentacles, which is about financial stability, financial security, having more than enough, no? More than what you need. And some of you, meron din kayong kakayanan na tumulong sa iba, kung meron kayong mga charitable work or charitable institutions na tinutulungan,
So, kaya nyo rin gawin yan na i-extend yung help sa ibang tao. Okay? So, this is more about exploration. Exploration ng learning, expansion ng learning, and also yung abilities ninyo. Mas lalo nyong pauunlarin. Maaring may mga bago kayong pag-aaralan, knowledge na tutulong sa inyo na ma-improve pa yung inyong earning capacity. Mas mapaunlad nyo pa yung income ninyo. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!